Kumusta po kayo? Welcome po sa atin pong prayer meeting ngayon pong araw ng Miyerkules at mag-uusap-usap na naman tayo patungkol sa ginagawa ng Diyos sa atin pong buhay. And nakafocus po ang gawain na ito sa atin pong pananalangin. Well, pag-uusapan po natin ngayon ang awit 145 verses 18 to 20. At sinasabi ng tekstong ito, ang sabi po dito, verse 18 to 20, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon, at kung magigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Pagpapalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami ngayon sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Hiniling po namin, O Diyos, ang iyong pagsama sa bawat anak mo na ngayon ay ang puso isinesentro sa pananalangin, Panginoon, at pagtawag sa iyo. Iniling po namin na basbasan niyo nawa ang bawat isa, ingatan niyo po kami, at nawa ang bawat mga salita mo ay maging kapakipakinabang sa bawat isang nakikinig nito. Pagpalain mo, Panginoon, ang CCFBC, pagpalain mo ang bawat Kristiyano na nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan niyo po ito sa aming puso. At nawa, Panginoon, ay maramdaman po namin, madama po namin ang iyong pagkilos, o aming Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng kabisihan na nararanasan po namin, O Diyos, hiniling po namin ang iyong paggawa, ang iyong paggabay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkukulang sa amin. Nabayan niyo po kami at gabayan. At nawa, Panginoon, samahan po kaming lagi ng iyong presensya. At nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa amin. Panginoon, salamat po sa napakagandang oportunidad na ito para pasalamatan ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ay nag-video na lamang ng ating pong mensahe ngayon. Pero sana po ay yun pong impact ng mensahe po na ito ay mas makuha po natin. Hindi po mabawasan yun pong salita ng ating Panginoon, o yung impact. Pagkos ito po ay mas maging kapakipakinabang po sa atin pong lahat. Ako po ay naghahanda ng mga dapat pong gawin dahil may klase pa po tayo dito sa Wesleyan University, Philippines. May ginagawa pa po tayo ngayon. Pero nanghingi po tayo ng ilang minuto para po sa mga bata para maipahayag ang mensahe ng Panginoon. Pagkatapos po nito ay hinihiling ko po yun pong ating mga cell leaders, meron pong mga kalalakihan, mag-usap-usap po ang mga kalalakihan, gumawa po kayo ng inyong sariling group chat, gayon din po ang mga kababaihan at gayon din po ang mga kabataan para po mas makapag-usap-usap po kayo at magkaroon ng reflection dito po sa salita ng ating Panginoon. At gayon din naman magkumustahan sa isa't isa. Yun pong inyong mga testimony ay maipahayag at makapanalangin sa isa't isa. Masabi nyo po kung ano po ang mga nais ninyong ipanalangin. Meron po tayo mga cell leaders para po sa kanila, or para po sa atin pong gawain ngayon pong gabing ito. Bueno po, pinag-uusapan natin itong mga awit 145 verses 18 to 20. At napakahalaga na ang tinitingnan po natin dito ay yung kahalagahan ng panalangin. Sabi dito, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Tingnan po natin, ang ganda ng sinasabi ng Biblia patungkol po sa pananalangin. Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, if we will offer our time to God sa pamamagitan po ng panalangin sa kanyang mga anak, na nagtitiwala, sa kanyang mga anak na handang sumunod. Ito po ang pangako ng Diyos. Siya'y nakikinig at tumutulong sa mga taong lumalapit sa Kanya. Ang sinumang taong tumatawag sa Kanya ng tapat at totoo. So tingnan po natin, ang ating po bang panalangin ay tapat at totoo?
Ano? Pag tiningnan po natin yung New Testament, meron pong passage patungkol sa publikano at pariseo. Yun pong pariseo, ang sabi niya, ako, ang aking status ay ganito, pero yun po publikano, napaka-humble ng kanyang prayer, kinakabog niya pa po ang kanyang dibdib, at sinasabing, hindi ako karapat dapat man lamang sa iyo, Panginoon. Ano? Pero kapag tiningnan po natin, ito pong pariseo ay iba ang kanyang gustong sabihin, para bang deserve ko ito, Panginoon, deserve ko ito. Ngayon, tingnan po natin, kung ang inyong panalangin, ang inyong pagtawag sa Diyos ay tapat at totoo, nakikinig ang Diyos at handa po niya tayong tulungan. At yun ang unang punto po natin ngayon. Kung tayo'y mananalangin, dapat ang ating pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Ang ating pagtawag dapat ay tapat at totoo. At ang pangako ng Diyos, kung tayo po ay tatawag ng tapat at totoo, makikinig siya at tayo ay tutulungan. Ibig sabihin, ang dami-dami po palang mga tao na makakalapit sa Panginoon at handang tulungan ng Panginoon at makikinig ang Panginoon kung ang ating panalangin lamang ay gagawin po nating tapat at totoo. Ngayon po, pag tinignan po natin, paano bang manalangin ng tapat at totoo? Hindi po ba? Tingnan po natin ang ating mga kalagayan. Tingnan po natin ang laman ng ating puso, laman ng ating isip. Itama po natin ang laman ng ating isip, laman ng ating puso, at isentro po natin ito sa dakilang nais ng Panginoon. Ano po? Ang pagiging tapat at totoo ay hindi yun pong gusto po natin sa buhay natin, kung hindi yung nais ng Diyos sa buhay natin. Ano? Bawat kailangan ng taong tapat, sabi po dito, at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. At kung magigipit, hinahangok sila. Alam niyo po, napakaraming mga tao na parang ang daming mga pangangailangan. Every day, meron po tayong mga pangangailangan sa buhay po natin. Ano? May mga nais po tayo na makamit. Meron po tayong mga pangangailangan sa bahay, pangangailangan sa pag-aaral, pangangailangan sa trabaho, pangangailangan sa physical, maging sa ating kalusugan, pangangailangan sa lahat, sa ating church. Meron po tayong kagipitan, ano? Meron po tayong mga pangangailangan sa personal na buhay po natin. Pero po ang sinasabi po dito, yung mga taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. Ano? So, una po, sa pagtawag natin sa Panginoon, sabi ko po kanina, kailangan po nating maging tapat at totoo.